Sa linya natin si Representative Antonio Tino ng ACT Teachers Party List, miyembro rin po ng Makabayan Bloc sa Kamara. Congressman Tino, magandang umaga, si Joel Sueng. Good morning po. Hi Joel, hi Ren. Good morning po. Good morning, morning, sa sir. ating mga tagapakinig. Good morning, Congressman Tino. Ang bayan ay ngayong bang araw na ito, Weng? Magsasabit po sila ng impeachment complaint. Magpapasa po sila ng impeachment complaint dyan po sa House of Representatives. Kayo ba ang mag-endorse po nito, Congressman Tino? Yes, tama po. Mag-endorse ako kasama nung dalawa pang Makabayan representatives, si Representative Sara Ilago ng Gabriela Women's Party at Rep. Reneco ng Kabataan Party. Mm-hmm. Kaya lang sa Congressman meron nang nauna sa inyo di ba? Paano ba yun? Paano magiging trato kaya dyan ng Kamara? Well, yes, may nauna. Pero tingin ko, wala namang problema pa kasi hindi pa nag-start ang session. No, ang rule ay sa isang taon dapat meron lamang isang impeachment proceeding. Proceeding po, hindi complaint. No? So, yung impeachment proceeding ay nasisimulan kapag ni-refer na ng plenaryo ang mga impeachment complaint or pwedeng isa, pwedeng maraming impeachment complaint nang sabay sa Committee on Justice. At once na-refer, tuturing na nasimulan na-initiate na ang impeachment proceeding. So tingin natin may sapat na panahon pa para sabay-sabay na ma-refer ang meron ng nauna, tapos merong pangalawa ngayon. So there's enough time para ma-refer at ma-consolidate into one proceeding. So, tingin natin dapat walang problema doon. So tanggap niyo po, Congressman Tino, kung sakali ma-consolidate ito doon sa reklamo ni Attorney Andre De Jesus. Actually, may mga pagkakahambing, Weng, yung complaint, Except doon sa addict portion. Sa addict yun. Well, hindi naman ito usapin ang tanggap, kundi yan talaga ang proseso. No, so isang proceeding lang nasabay. Pero nananatiling hiwalay naman yung mga complaints mismo dahil tama kayo, siguro merong overlap sa iba pero sa esensya magkaiba pa rin yung grounds ng complaint. Kung sakali po, Congressman, kasi ang magiging pinakamabilis na paraan, di ba, Joel, yung makuha mo yung 1/3 na signature ng mga kongresista para wala ng hearing sa Justice Committee, diretso na ng Senado. Tatangkain niyo bang kunin yung 1/3? Well, sa ngayon, hindi. In the first place, may question pa, di ba, sa Supreme Court. Sa ugnay, precisely dyan sa pamamaraan na yan, yung tinatawag na fast track na through yung pagkuha ng 1/3 signatures. At kung habang hindi na babago ang recent decision ng Supreme Court, hindi nga malinaw kung ano ang dapat sundin na rules. Di ba? Kasi may mga tinatakda na in effect, yung decision ng Supreme Court, yung fast track, hindi na rin magiging fast track kasi may due process requirement din daw. Na essentially parang hearing din. Kailangan i-notify ko yung respondent. In that case, yung vice-presidente, dapat may pagkakataon din siyang makasagot, and so on and so forth. Practically, parang hearing na rin yun. So merong legal question pa sa noon. And kami naman, hindi natin ina-expect na magkakaroon ng fast tracking dito dahil iba ang sitwasyon. Alam natin na ang mayorya ay malinaw na sumusuporta sa Pangulo, no? Kaya ang majority leader, no less than the son of the president. So, wala po tayong inaasahan na susuportahan ng 1/3 na pangunahin kung sakali manggagaling sa majority yan. Okay. So, basang tinitingnan natin, yun ng regular na ruta which is the Committee on Justice. Pero yung realidad ng pag-uusapan, Congressman, kakayanin niyo bang ipa-impeach si Presidente? Sorry po, pakiulit lang po.
Kung realidad po ang pag-uusapan, based do sa political alliances sa Kamara. Reality check daw Oo. po, sabi Kaya ni daw Weng. ba? Kaya niyo ba? Natatawa kayo Okay. Oh. Bulat na bulat naman tayo sa realidad ng numero, di ba? Oo. Na sabi ko nga kanina, alam naman natin ang malinaw na majority ay nasa Pangulo. Pero ang pinangahawakan natin, hindi purely numbers game o hindi dapat numbers game ang impeachment. No? At ang sa atin, kung malakas ang batayan, kung malinaw, malakas ang batayan at tingin namin, kaya natin i-endorso to, ay malinaw talaga ang batayan ng impeachment. Hindi pa natin napag-uusapan actually. Pero ito, usapin to ng pagpapanagot sa direktang papel ng presidente sa flood control corruption scandal. No? Siya ang nasa sentro nito. Naghahanap ang publiko ng mapapanagot na malaking isda. Nasa ng mga malalaking isda? Ang sinasabi natin sa impeachment complaint, ang pinakamalaking isda ay ang nakaupo sa Malacanang. Siya ang pangunahing responsable sa walang kapantay, sistematiko, centralized na pandarambong sa infrastructure, DPWH budget sa nakaraang 3 taon. At meron siyang direktang insertion at kickback dito. Na ang nagsabi mismo, Yusek Bernardo, nag-deliver siya ng 8 billion na kickback para sa presidente. Okay. Yan po ang esensya nung lalamanin ng impeachment complaint namin. Okay. Iwan muna natin, Weng, si Presidente. Punta tayo kay Vice. Oo. Kasi ang grupong bayan ay naghahanda na rin po ng panibagong impeachment complaint kay Vice President Sara Duterte naman. Pagkatapos po ng 1-year bar rule, kayo rin ba ang mag-endorso? Congressman Tino? Yes. Kami rin po. Kasama kami sa... ako, wala pa ako sa Congress nung nag-file kami na complainant ako doon. Tapos, ang mga bakabayan representatives nung nakaraang kongreso ang nag-endorse, tapos nasa Supreme Court niya, inantay pa rin natin actually at hindi pa rin tayo nawawala ng pag-asa na mare-resolve yan soon. No? At pag nangyari yun, paborableng bago yung Supreme Court decision, ay hindi na kailangan mag-file pa. Magre-resume na daw, magsimula na forthwith dapat ang impeachment trial ng Vice President sa Senate. Pero handa rin ang mga complainants na i-refile sa unang linggo ng Pebrero at handa kaming mag-endorse. Okay, pero naniniwala po kayo na makukuha pa rin yung same support sa impeachment complaint lamang sa Vice Presidente this time around, considering na, sabi nga di ba Joel, malapit na ang 2028 elections at si Vice Presidente ay isang force to reckon with, sabi nga ng mga political analysts pagdating sa presidential elections ng 2028. Well, 2 taon pa ang eleksyon. Hindi naman malaki ang pinagbago ng komposisyon ng Senado at ang pamunuan ay, of course, nagbago yung speaker, pero naka-align pa rin sa Malacanang. So, kung i-consider mo yun, dapat manatili pa rin yung at least 1/3 na mag-endorso muli sa complaint. Pero kung hindi man, ay daraan naman yan sa Committee on Justice katulad nung ina-expect namin mangyayari sa ifa-file namin against the President. So, kumpiyansa kayo na the same number, kasi Weng, matik na napadala sa Senado dahil nga nakuha at the very least yung minimum 1/3 votes, no? So, tingin nyo, ganun pa rin ang mangyayari dyan? O papasok pa rin sa Committee on Justice yan sa tingin nyo? Well, actually, kung mag-aanalisa tayo ng mga senyales ng Malacanang sa kanyang mayorya, parang may recently may sinabi si Pangulong Marcos na sabi niya, parang ang gusto niyang mangyari sa impeachment laban sa Vice President ay parang yung nangyayari sa flood control issue. No?
na ako, ang interpretation ko doon ay imbestigahan na parang sa flood control. So, parang hearing. In other Pwedeng words, ganun. kung dati ayaw niya ng impeachment, ngayon gusto na niya. Oo. Ganun nga. Ayun, Mukhang ganun ang senyales, no? Na dati ayaw, di ba? Mixed signals, no? Ayaw, tapos pumabor. Eventually, pumabor. Kaya nagkaroon ng more than one-third. So, ngayon malinaw na hindi tinututulan at sabi, imbestigahan. So, mukhang may ganung senyales, signal sa majority. May tawag dyan, tulak ng bibig. Kabig ng dibdib. Congressman Tino, salamat Thank sa you. oras. Good morning. Thank you Salamat. Maraming salamat. Magandang umaga. Good Mag-ingat morning, kayo. sir. Si Representative Antonio Tino, ACT Teachers Party List, mga kapuso. Saksi sa Double B!